Magandang hapon po. Nandito tayo para pagnilayan ang Gospel ni St. John chapter 10 verses 27 to 30. Ang pinag-uusapan natin dito po yung mabuting pastol. Sino ba itong mabuting pastol na to? Sinasabi doon sa binasa natin na kilala niya ang kanyang mga tupa at yung mga tupa kilala siya. Alam yung boses niya. Tapos itong mabuting pastol na to, handang ibigay ang buhay niya para sa kanyang mga tupa. Naalala ko yung isang kwento. Parang a few years ago, merong isang pamilya na papatayin dito sa service road. Alam niyo, nung babarilin na yung pamilya niya, yung tatay tinakpan niya ng kanyang katawan, yung mga anak niya para hindi sila masaktan. Siya na lang, wag na lang yung mga anak niya. Parang ganito po siguro yung pinag-uusapan natin mabuting pastol na handa niya ibigay ang buhay niya. Itong nakaraang Holy Week, nakita natin na handang ibigay ng ating Panginoong Jesus ang sarili niyang buhay para lang sa atin, para sa ating kaligtasan. Kasi yung sinasabi dito na kilala niya ang mga tupa niya at yung mga tupa kilala ang boses niya, ito ay pagpapakita ng isang very intimate relationship na hindi lang to relationship sa isip o yung relationship na mababaw lang. Ang relationship na to malalim. Yung tipong naiintindihan mo kung ano yung sinasabi ng pastor mo, tinatanggap mo, at sinasabuhay mo. At it is all over the Bible, yung turo ng ating Panginoong Jesus. Una-una, pagpapatawad. Tayo ba? Nagpapatawad ba tayo? Kasi sinabi to ng ating pastor. Dapat sumusunod tayo, dapat sinasabuhay natin. Nagmamahal ba tayo ng ating kapwa? Tumutulong ba tayo sa mga nangangailangan? Nagpapakain ba tayo ng mga nagugutom? Nagpapainis sa mga nauuhaw? Binibisita ba natin yung mga may sakit? At napakarami pang turo ang binigay niya sa atin. Sinusunod ba natin ito? Sinasabuhay ba natin ito? Kasi po, ang sinasabi po sa Bible, meron dalawang klaseng pastol. Yung isang pastol, yung Good Shepherd, ito nga yung ating Panginoong Jesus, yung pinag-uusapan natin. Pero meron ding pastol na bayaran. Yung mga bayaran, ang importante na sa kanila, ano matatanggap nila, ano makukuha nila, yung pera, yung bayad. Pero tayo rin po, dapat isipin natin, meron din dalawang klaseng tupa. Yung tupa na nakikinig sa boses ng kanyang pastol, at yung mga tupa na ligaw, yung walang sinusunod na pastol. Ito yung kahit saan lang mapunta, mapahamak sila, okay lang. Pero tayo po na mga tupa ng ating Panginoon, dapat mabuting tupa din tayo na sumusunod tayo sa pastol natin. So, siguro sa buhay natin, importante lang kung ano yung mga tinuturo sa ating simbahan na galing din kay Jesus. Sana sinusunod natin. Kasi ang simbahan ang nagpapastol sa atin yan. Binigay ang kapangyarihan nito sa simbahan natin na pastol tayo mga tupa ng ating Panginoon Jesus. At iko-connecta ko lang po kasi malapit na po ang eleksyon. Mag-aaral tayo ng magpapastol sa ating bayan na Pilipinas. Sana po ang mapili natin yung magpapastol sa atin ay yung mabuti ang hangarin, kayang ibigay ang sarili niya para sa kapakanan ng mga tupa niya. At hindi yung kung ano lang ang matatanggap nila, makukuha nila, kikitain nila sa kanilang posisyon bilang mga mamumuno ng ating bayan. So sana tayo pong mga tupa ay pumili tayo ng pastol na kilala natin o nakikilalanin natin na alam natin na tutulungan tayo, mamahalin tayo at handang ibigay ang sarili niya para sa ating mga sineshepherd niya. So, ganun na lang po, no? Tatapusin ko ang aking pagninilay, una-una para ipalala na sumunod tayo sa utos ng ating Panginoon. Utos niya na magmahal, magmahalan tayo, lalo na tayo mga modern day disciples. Ipakita natin na meron tayong pastol na mabuti at sana ilarawan din natin yung mabuting pastol na sinasabuhay natin yung turo niya para tayo ay maging mabuting pastol din sa ating pamilya at sa mga tao na sasakupan natin.
Tapusin po natin ang ating pagdinilay sa pagbibigay ng papuri sa ating Panginoon. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, never shall be, world without end. Amen. And we ask for Mama Mary's intercession. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat.